Hi Lourdes, so basahin natin tong Kawikaan 3:1-4. Ito, tinagalog ko lang with the Lord using KJV. So, verse 1, versikulo 1, Aking anak, huwag mong limutin ang aking mga aral. Itago't isapamuhay mo ang aking utos sa iyong isip at puso. Sapagkat ang kahabaan ng iyong mga araw at buhay at ang iyong kapayapaan ay may daragdag sa iyo ng mga ito. Huwag mong pabayaan at kalimutan ang kahabagan at katotohanan. Itali mo ang mga ito sa iyong leeg upang hindi mo malimutan. Isulat mo sila sa kwaderno ng iyong puso at isipan, upang makamit mo ang mabuting pabor at pag-intindi sa paningin ng Diyos at ng kapwa mong tao. So dito, si Lord yung kumakausap doon sa mga nananampalataya sa Kanya. So sinasabi niya, tinatawag niya ang kanyang mga tagapagsunod, ang kanyang tagapaglingkod bilang mga anak. Ang isa niyang pinapaalala sa kanyang mga tagapaglingkod ay, huwag mong limutin ang aking mga aral, itago't isapamuhay mo ang aking utos sa iyong isip at puso. Ngayon bilang mga tagapaglingkod ay meron tayong mga sinusunod na aral sa utos ng Panginoon ng pamumuhay ng tuwid at may takot sa Panginoon. No? Ito yung paggawa ng mabuti na naayon sa standards kumbaga ng Panginoon, na naayon sa kalooban ng Panginoon na walang kasamaan sa puso ng kanyang tagapaglingkod. Nais ng Panginoon na ang mga utos na kanyang sinabi, katulad ng hindi kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, igalang nyo ang inyong mga magulang, igalang nyo ang inyong mga asawa, huwag magsisinungaling. Ito yung mga 10 utos na alam natin mula sa ating simbahan. Huwag mainggit sa mga huwag mainggit sa mga pagpapala ng iba. Huwag kainggitan ang asawa ng iba. Huwag pumatay, huwag magnakaw. So, magpapahinga sa araw ng Sabado o araw ng Linggo. Ito yung araw ng kapahingahan kasama ng Panginoon. So, ito yung mga utos at syempre may mga aral ang Panginoon sa kung paano na dapat minamahal natin at pinagpapala ang mga kalaban natin, na nagpapakumbaba dapat tayo, nagpihingi ng kapatawaran, nagpapatawad, nagbibigay ng kahabagan sa ibang tao, umiintindi sa ibang mga tao. No, hindi tayo naghihiganti. So, ito yung mga aral ng Panginoon. Dahil ang pagsapamuhay, hindi lang kasi na hindi lang dapat natin alam yung mga utos at aral ng Panginoon. Kung tunay mong mahal ang Panginoon, ay isasapamuhay mo siya. Gagawin mo siya sa iyong mga kalaban, gagawin mo siya sa kapwa mong tao, no? Tatratuhin mo sila ng kung paano iniutos ng Panginoong tratuhin ang ating kapwa-tao. Dahil ang pagtago, ang hindi paglimot, ang pagsasamuhay ng mga aral na ito ay makakapagpahaba ng ating buhay. So imagine mo na lang, galit na galit ka sa isang tao, may bitterness sa puso mo. No, walang katahimikan sa bahay, walang kapayapaan sa puso mo. Parang gusto mo na lang na matapos yung pagkamiserable ng buhay mo. Ngunit kung susundin natin ang utos ng Panginoon na pagpalain ng kalaban, magpatawad ng kalaban, or ng mga umaapi sa inyo, isa Diyos natin, sabi ng Panginoon,
sapagkat ang paghihiganti ay sa Panginoon. Kung gagawin natin yon ay mas mapapahaba ang ating mga araw. Dahil may kapayapaan ka araw-araw, may pag-asa ka araw-araw. Sabi nga, di ba, habang may buhay, may pag-asa. Actually, it can also go the other way. Habang may pag-asa, may buhay. Kung may pag-asa ka na mamuhay araw-araw at yan ang Panginoong Jesus, mas hahaba yung buhay mo. If si Lord Jesus ang sentro ng buhay mo. Maliban dyan, ang kapayapaan ay maidaragdag sa'yo. Isa sa pinakamahirap na makamtan sa mundong ito ay ang kapayapaan. Kasi parang kaliwat kanan, makikita mo araw-araw may hindi pagkakaintindihan na away dito, away dyan, selos dito, selos dyan, paninirang puri dito, paninirang puri dyan. So walang katahimikan, kapayapaan, pati yung puso mo ay naapektuhan ng mga pangyayari sa paligid mo. Ngunit, ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon, ang pagpapahinga sa tagumpay na nakamit na ng Panginoon, ang pagiging malinis ang konsensya sa Panginoon, at sa ating mga kapwa na hindi natin iniisipan ng masama ang iba nating kasamahan. Ito ang magbibigay ng tunay na kapayapaan. Kasi ilinet go mo na lahat ng hindi mo makontrol at isinasa Diyos mo na lang lahat ng hindi mo makontrol. Pag isinasa Diyos mo ang lahat, ibig sabihin nun pinagkakatiwalaan mo ang Panginoon na Lord, lahat ng hindi ko kaya na harapin na mga problema, lahat ng mga hindi maiayos sa pamilya ko, lahat ng hindi maiayos sa mga properties namin, kumbaga mga generational na o yung mga galing pa sa kaninunuan na problema, hindi ko siya maaayos bilang tao. May limitasyon ako, mahina ako, Lord. Pero alam kong kaya mo dahil ikaw ang pinaka-kataas-taasan at pinaka-makapangyarihang Panginoon sa kung kaya't sa'yo na po ang lahat ng hindi ko makontrol. At kapag linet go mo na ang kapayapaan ng Panginoon, which is beyond our understanding, ibig sabihin nun na hindi natin malubos, maintindihan na kapayapaan na may parehas na problema pa rin ang nakikita natin araw-araw, pero yung puso mo hindi na naliligalig at hindi na nabibigatan katulad ng dati kasi lahat ng pabigat sa buhay mo ibinigay mo na sa Panginoon. Parang, di ba si Lord Jesus bago siya pumunta sa krus, binubuhat niya yung krus na pagkabigat-bigat. Tapos sobrang hina na ng katawan niya nun kasi puros pinarusahan siya ng iba't ibang sugat, pinagsusuntok siya, nagdurugo siya. Sabi dun sa ang description ay sa sobrang dami ng ginawa nilang kasamaan sa kanya na pwedeng malaking magandang paglalarawan yung sa Passion of the Christ na halos nagdurugo na siya. Tapos naglulupay-pay na yung mga kalamnan niya, parang napunit yung mga kalamnan niya, no? Tuguan siya, hindi daw halos makilala yung mukha niya dahil sa sobrang dami ng ginawang kasamaan sa kanya ng mga sundalo. So, kahit na mahina ang Panginoon noon, ay nabuhat pa rin niya yung krus na pagkabigat-bigat. At sa totoo lang, ang talagang binuhat niya ay ang lahat ng mga problema natin, mga kasalanan natin na tayo hindi natin kaya ng sarili nating kalakasan. Na kaya ng Panginoong Jesus na buhatin ang lahat sa kanyang krus, sapagkat ang nagbigay sa kanya ng kalakasan ay ang Diyos Ama.
ang Panginoong Yahweh na nagpadala sa kanya. Sa kung kaya't kinaya niya na kunin ang pinakamabigat at yan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Dahil kinaya niya ang lahat ng kasalanan, pinagtipon-tipon kasalanan ng buong sanlibutan, kakayanin niya rin ang mga sitwasyon sa ating buhay, mga sumpa sa ating buhay na hindi natin mapagtagumpayan. Siya, dahil napagtagumpayan niya kahit ang kamatayan sa impyerno, ay kakayanin niya ang lahat ng hindi mapagtagumpayan ng tao na katulad natin. So, kapag meron yung mga aral at utos ng Panginoon sa atin, na kinikilala natin dahil sa takot natin sa Kanya, dahil sa hiya natin sa Kanya, dahil minahal tayo kahit na makasalanan tayo, kapag mga aral at utos na yan ay isinasabuhay natin, ipinapangako ng Panginoon, sabi sa versikulo 2, ang kahabaan ng ating buhay. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no? Ng buhay na may kapayapaan. Ito ay maidaragdag sa ating buhay. Sabi pa sa versikulo 3, huwag mong pabayaan at kalimutan ang kahabagan at katotohanan. Kahabagan o mercy at katotohanan o truth. Sapagkat ang kahabagan at katotohanan ay ang Panginoon mismo na nagbibigay sa atin ng kahabagan at katotohanan. Siya ang ating tagapaglikha at siya din ang ating tagapagligtas. Sa kung kaya't lagi nating tandaan ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa krus patungkol sa ating kaligtasan. Dahil kapag naaalala natin na namatay siya para sa mga makasalanan at kalaban niya katulad natin, na kinahabagan tayo nung dapat na tayo ay hatulan ng kamatayan, hatulan ng kaparusahan, ngunit para tayo'y maligtas, tinanggap niya sa kanyang sariling katawan ang kamatayan at kaparusahan. Every time na natatandaan natin yung katotohanan na tayo dapat yung ipinakot na matay, ngunit kinuha ng Panginoon ang ating lugar. Imbis na tayo yung pinako at namatay, na pumunta sa impyerno, ang Panginoon Jesus mismo ang tumanggap ng kamatayang dapat sana sa atin. Sabi dito ng Panginoon sa versikulo 3, itali mo ang mga ito, ang kahabagan ng Panginoon, ang katotohanan ng Panginoon. Itali mo ng parang kwintas na hindi mo tatanggalin sa iyong leeg para hindi mo malimutan. Para din hindi mo malimutan, isulat mo sa iyong puso at isipan. Ibig sabihin, kwaderno kasi, 'di ba? Yung salitang kwaderno, 'di ba, diyan tayo naglalagay ng mga notes natin, mga kinapulot nating aral galing sa Panginoon na gusto nating maalala lagi, tinalagay natin sa isang kwaderno. So, hindi lang isinusulat sa papel na pwedeng mawala o pwedeng masunog o pwedeng mabasa. Isusulat natin ang mga aral, ang kahabagan ng Panginoon, ang kanyang katotohanan sa ating puso at isipan. At sabi sa versikulo 4, upang makamit mo ang mabuting pabor at pag-intindi sa paningin ng Diyos at ng kapwa mong tao. Dahil ang paglagay, ang pag-alala ng mercy, kahabagan at katotohanan sa iyong buhay, ang pag-alala lagi nito at pagsasamuhay nito, ang patuloy na pagninilay-nilay sa kahabagan at katotohanan ng Panginoon, ay magbibigay sa iyo ng pabor. Hindi lang sa mata ng Panginoon, pero sa mata ng kapwa mong tao. Maiintindihan ka rin sa harap ng ibang mga tao dahil nabibigyan mo ng kahabagan yung mga tao na
na katulad ng pagbibigay ng kahabagan ng Panginoon sa'yo nung makasalanan ka pa lang. Sabi nga doon sa Mateo 5, pagpalain kayo na nagbibigay ng kahabagan sa iba, sapagkat kayo ay kahahabagan ng Panginoon. Sila ay makakatanggap ng kahabagan ng Panginoon. Ayun. So, kung kung aalalahanin natin, ipapamuhay ang mga aral ng Panginoon, ang mga utos ng Panginoon, ang kanyang katotohanan, ang kanyang kahabagan, ay magiging maganda ang ating pakikitungo. Hindi lamang sa Diyos, dahil malinis ang konsensya natin sa Kanya, ngunit maayos din ang ating pakikitungo sa ibang tao.